Noong March 4, sinabi ni Andy Eigenman na ang cause of death ng kanyang ina na si Jacqueline Jose ay myocardial infarction or mas kilala bilang heart attack. With this, I would like to start the video by saying na nakikiramay ako sa mga kaibigan at kapamilya ni Miss Jacqueline, lalo na halos araw-araw kaming nanonood dito sa bahay ng Batang Quiapo. Pero ginawa ko tong video na to kasi maybe magagamit natin tong situation na to para magbigay linaw sa mga maling paniniwala tungkol sa heart attack. Now, ang unang maling paniniwala is pag di masakit ang dibdib, di yan heart attack. Mali ito kasi madaming ibang pwedeng manifestations ng heart attack. Pwedeng masakit yung balikat, pwedeng masakit yung panga, minsan parang ngalay yung kamay, balikat, ngalay din, pwedeng kaliwa naman, pwedeng kanan, pwedeng masakit yung dibdib pero kanan yung masakit, hindi kaliwa, pwede rin po yun. Madami na ako naging pasyente sa ER, tiyan daw yung masakit, pero paglabas ng ECG, ayun, heart attack pala. Second na maling paniniwala, ang heart attack ay sa matatanda lamang. Hindi po. Kahit anong edad pwedeng tamaan ito, kahit bata pa. Lalo na kung may edad ka na, tapos madami ka pang risk factors kagaya ng high cholesterol, high blood pressure, obesity, diabetes, laging nakain ng matatabang foods, at sedentary lifestyle. Third misconception is pagka na heart attack ka, biglaan yan, tapos malala ka agad. Oo, pwedeng pag inatake ka, biglaan, tapos sobrang sakit agad ng dibdib mo, tapos parang mabigat, or minsan hindi ka na makahinga. Pero, pwede rin na dahan-dahan lang siya. Sa una, parang mabigat lang yung dibdib mo, yung parang may nakaaway ka lang, or yung kakatapos mo lang umiyak, parang ganun yung feeling. Then, pasakit siya ng pasakit, or lumalala pa. Ito minsan problema namin to sa ospital kasi hanggat matitiis pa yung sakit, hindi magpapacheck up yung pasyente. Minsan meron ako naging pasyente na kahapon pa or 2 days ago pa sumasakit na yung dibdib. Pero saka lang siya nagpunta ng ER nung malala na. Pagdating sa amin, medyo komplikado na siya gamutin. Fourth misconception, pag inaatake sa puso, pisaan mo daw ng sili sa puwet. No, hindi to totoo. Walang medical or scientific study na nagsusupport dito. Actually, hindi ko alam kung bakit nila naisip yon or kung paano nila naisip yon. Pero kasi may mga nakikita ko minsan sa comments sa mga videos ko na nagsasabi na ito daw ang gagawin pagka hina-heart attack. Fifth misconception is kayang gamutin ng tableta lang ang heart attack. Ang best treatment kasi talaga sa heart attack is yung PCI o yung angioplasty na tinatawag. Diyan may ipapasok na wire sa singit mo o dito sa may pulso mo tapos papupuntahin sa mga ugat ng puso mo. Pagdating doon, hahanapin niya kung saan yung ugat na nagbara. Tapos pag nahanap na niya yung bara, maglalagay siya doon ng stent na pampabuka ng ugat ulit para makalusot ulit yung dugo. Guys, ganito kasi yan. Nagkakaroon tayo ng atake sa puso kasi yung ugat sa puso natin, pwedeng isang ugat lang, pwede ring madami. Yung ugat na yon ay may bara na. Yung mga taba-taba usually yung bumabara doon. So pagka nabarahan, yung blood, di makakalusot yun. Pag di nakalusot yung blood, di siya makakapagdala ng oxygen dun sa parte ng heart na sinusuplayan ng ugat na yon. Pag nawala ng oxygen yung parting yon, mamamatay yung part na yon. So kaya masakit ang dibdib pagka inaatake sa puso kasi may namamatay na heart tissue. Now for the last misconception, ito very common na pagkakamali ito and medyo malaking problema pagka ganito yung pag-iisip mo. Pero bago ko i-reveal yan, ako nga pala si Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine trained doctor, and in this channel, I explain your diseases and I answer your health questions kapag may live stream tayo. So, palike na lang din ang video and syempre, follow ka na rin. Now, for the last one, ito yung iniisip ng tao na may mararamdaman silang symptoms bago sila atakihin sa puso. Sabi ko nga sa inyo, minsan wala. Actually, madalas. Common na kwento nito, yung kausap lang niya kanina yung pasyente, tapos bigla na lang natumba, yung pala inatake na sa puso. Nakaupo lang, bigla na lang sumakit yung dibdib, heart attack na pala. Nagda-drive lang, biglang mabigat na yung dibdib, ayun, heart attack na pala. Yung mga risk factors kasi ng heart attack like hypertension, high cholesterol, diabetes, etc. Minsan wala talagang symptoms yan. Minsan 200/160 na yung blood pressure ng pasyente pero wala daw siyang nararamdaman. Nakakita na ako sa ER ng ganyan and yun yung mga delikado. Ito example, meron akong pasyente. Di raw siya hypertensive, hindi rin siya diabetic, walang maintenance, hindi nagpapa-check up. Kasi wala naman siya nararamdaman, bakit siya magpapa-check up? Pero biglang sumakit yung dibdib. Pag-check, ayun, heart attack agad. Ito bilang ER doctor na tumitingin talaga at nakakita talaga ng mga suspected heart attack patients, ha? Almost every duty ko. Promise, ang dami kong nakikitang ganyan yung kwento. Wala silang symptoms, hindi silang papacheck up, wala silang nararamdaman. Pagdating sa ER, heart attack na. Minsan, stroke.
Kaya kahit wala kayong nararamdaman, basta kayo ay may risk factors, magpa-check up kayo. Actually, kahit wala kayong risk factors kahit yung once a year na wellness check-up lang, di ba? Anyway, again, I hope na meron tayong mapulot na aral dito sa nangyari kay Miss Jacqueline. God bless her soul. If you guys have any questions, put it in the comments. It's been me, Doc Junji. Thank you for watching and see you guys on the next one. Peace!